ng aming panayam. Una sa lahat, ako pala si Dapat Ipagara. At Yvonne Glenn L. Canday, at sana'y mag-enjoy kayo sa aming panayam. Ang araw po, Ma'am Venice, ako po pala si Yvonne Glenn L. Canday, ang isa sa mga tagapanayam. Ito po ang mga question ko, kuya. Maaari po ba akong magtanong sa pangalan, edad, kasarian, sexual na orientasyon, tirahan, at trabaho o baitang? Ako po ay si Ginoong Denrex H. Hernani, 25 taong gulang. Kasalukuyan po akong nag-aaral at the same time isa rin po akong aktibong advocate ng mga kabataan dito sa simbahan. Ang akin pong kasarian, syempre, ako po ay lalaki, pero ang aking orientasyon ay mas preferred ko pong gusto ko naman pong tawaging lalaki, pero yun nga, bisexual yung aking identity. Ang preferred ko is both genders. Sa ano po tirahan? Ako po ay nakatira sa poblasyon San Miguel, sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Ito po ang unang tanong. Para po sa inyo, ano po ang LGBTQ+? Salamat sa iyong katanungan. Ang LGBTQIA+ po ay isang grupo o komunidad ng mga taong may ibang nararamdaman sa kanilang sarili, o yun bang tinatawag nating hindi naaayon sa kanilang biological na kasarian o identity ang kanilang nararamdaman. Siguro komplikado kapag kung ating isa-isahin, pero yung general na explanation po nito ay meron tayong tinatawag na complexity of identity, tsaka meron po tayong pagkakaiba-iba ng pananaw hinggil dito. Pero ang LGBTQI ay isang lugar kung saan yung mga iba't ibang uri ng kasarian or identity ay nagsasama-sama at may iisang layunin. Pangalawang tanong po, sa anong edad po kayo namulat sa pagbabago ng inyong sexual orientation? Ako po ay namulan nung ako'y nasa elementarya pa. At the early stage of my life, siguro di ko pa feel kasi kapag bata tayo, iba yung iniisip natin, puro laro, puro saya. Ngayon, nung ako'y tumuntong na ng elementarya, doon ko mas nakilala yung sarili ko. Although may mga confusions pa rin, pero mas nakilala ko yung sarili ko na mas attracted ako dito. Tsaka may romantikong pagtingin ako dito, may romantikong pagtingin ako dyan. Kaya doon ko nalaman na iba pala ako. Yung kasarian ko is naaayon, pero yung nararamdaman ko ay hindi naaayon sa kasarian ko. Kaya doon ko nalaman na iba pala yung preferred ko, iba pala yung mas gusto ko, iba yung emotionally inclined ako. Sa edad na iyon, meron na po ba kayong idea sa iba't ibang sexual na orientasyon? Nung kapanahunan ko nung elementarya ako, syempre yung community natin is close-minded pa. Kasi kapag bakla ka noon, tsaka tomboy, iisipin agad ng komunidad, salot ka ng lipunan, iisipin agad ng pamayanan, ikaw yung nagdadala ng kamalasan. Pero yun nga, hindi siya tanggap, hindi siya pinag-uusapan, hindi siya binibigyan ng pansin.
Kaya ngayon lang siya na nabibigyan ng pagkakataon na mapakinggan. Lalong-lalo na ngayon lang siya nabigyan ng pagkakataon na mapansin at mapag-usapan. Sa pangatlong tanong po, may mga pangyayari o tao bang nagdulot ng epekto sa inyong paglaki na sa tingin niyo ay nagresulta sa pagbabago ng inyong orientasyon? Siguro yung mga taong nakapalibot sa akin. Kasi yung mga friends ko, yung mga mentors ko dati, lalong-lalo na dito sa ministry sa church, yung mga mentors ko kasi is miyembro din ng LGBT. Sila yung may huge factor na naka-apekto sa akin. Tsaka, ang hirap mawala ng father figure. Ang hirap mawala ng ama because yung tatay ko namatay at the age of 9, no? Yung edad ko 9 years old, yun yung time na pumanaw yung tatay ko. Kaya mula noon wala nang father figure sa bahay. Tsaka contributing factor din yon. Kasi kapag sa bahay wala yung isa, yung it's either your mama or your papa, yun kasi yung nagiging contributing factor kung kaya may mga pagbabago sa atin. Pero yun nga, di naman natin to ginusto, sadyang ito yung naging tinunguhan natin. Magandang araw, Ma'am Denise. Ipatuloy po namin ang pang-apat na tanong po. Ano ang mga reaksyon ng mga tao sa inyong paligid nang kayo na ay publikong nagbago ng inyong orientasyon? Siyempre, yung mga tao sa paligid ko, siyempre na-shock, nagulat, kasi hindi nila ini-expect. Kasi yung tatay ko kasi, miyembro po ng kapulisan. Kaya, yun, maraming na-shock, maraming nagtaka, maraming di pabor. Pero, sabi ko nga, wala silang magagawa kasi sarili ko to. As long as yung pamilya ko ay nakasuporta, tsaka wala akong ginagawang masama, no, it's not a big problem or it's not a big matter. Ang panglimang tanong, may mga pagsubok ba kayong naranasan sa inyong piniling orientasyon? Paano ninyo ito nalampasan? Siyempre, when I choose my sexual orientation, there are a lot of struggles, no. May mga pagkakataong may discrimination, may bullying, tsaka yun bang hindi ka pinapansin ng lipunan kasi ganyan ka, hindi ka binibigyan ng pagkakataon kasi ganyan ka. Yan lang naman yung mga common na mga pagsubok ng isang taong may sexual, yung sexual orientation niya ay iba sa kanyang kasarian. At ang panguling tanong po ay, ano po ang inyong mapapayo sa mga taong gusto ring ipampubliko ang kanilang sexual na orientasyon o sa mga taong ngayon ay kabilang na sa LGBTQIA+. Yung mga taong gustong mag-out publicly, siguro ang maipapayo ko lang, maghanda sila ng tone-toneladang pasensya, tsaka tone-toneladang lakas. Kasi mayat maya, gustuhin man natin o hindi, maraming tao talaga ang huhusga sa atin. Maraming tao talaga ang di tayo gusto. Maraming tao talaga ang siguro magagalit sa atin. Pero yun nga, we need to be ourselves, and as long as wala tayong inaapakang iba, wala tayong sinasaktang iba, siguro kailangan lang natin gawin kung ano yung nararapat at makabubuti sa atin. Tsaka naman sa mga miyembro na, yung mga publicly nag-out na, mga member ng community namin, siguro konting respeto sa sarili, kasi na-generalize na kasi yung members ng community. Kahit na isa lang yung gumawa,
syempre, madadamay yung mga walang kasalanan. Yun lang. Tsaka, let's protect our dignity as human. Kahit na bakla tayo, tomboy, ano man yung orientasyon natin, please, do not forget that we are also a human being, nasasaktan, nagmamahal, at merong dignidad at may karapatan mabuhay sa mundong ito. Salamat. Yan lang po, maraming salamat po. Doon po nagtatapos ang aming panayam, Ma'am Venice. Maraming salamat po, Kuya Denrex. Thank you!